Isang maling galaw sa pera ang pwedeng magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon, kahit ilang beses ka pang mag-overtime o magsakripisyo para lamang makaraos. Isang tamang disiplina lamang ang kayang mag-angat sa iyo mula sa pagiging sakto lang tungo sa tunay na kasaganaan na hindi lang pang isang buwan kundi pang habang buhay. Hindi ito tungkol sa swerte na hinihintay mo tuwing may raffle o bonus. Hindi ito tungkol sa mataas na sweldo na akala mo ay solusyon sa lahat ng problema. Ito ay tungkol sa kontrol na hawak mo araw-araw sa bawat desisyong ginagawa mo pagdating sa iyong kinikita at ginagastos. Maraming Pilipino ang masipag at maparaan, handang magdoble kayod at tumanggap ng kung ano-anong raket para lamang madagdagan ang kita. May mga taong kumakayod mula umaga hanggang gabi, ngunit nananatiling kapos sa katapusan ng buwan dahil walang malinaw na sistema sa paghawak ng pera. May mga negosyanteng malaki ang benta at maraming customer, ngunit sa huli ay nagtataka kung bakit parang walang naiipong tubo. May mga profesional na mataas ang kita at may magagandang titulo, ngunit baon sa utang at obligasyon na hindi na nila makontrol. Ang problema ay hindi kakulangan sa oportunidad, kundi kakulangan sa matibay at tuloy-tuloy na disiplina sa pera. Ang pera ay hindi lamang papel o numero na nakikita mo sa iyong online banking application o pitaka. Ito ay representasyon ng iyong oras, lakas, pagod at mga sakripisyong ginawa mo para kumita. Bawat pisong ginagastos mo ay katumbas ng mga oras na hindi mo na maibabalik sa iyong pamilya o sa iyong sarili. Bawat maling desisyon sa paggastos at pag-iipon ay may kapalit na oportunidad na maaaring nakapagpabago ng iyong kinabukasan. At bawat tamang hakbang na inuulit mo araw-araw ay maaaring maging pundasyon ng mas matatag at masaganang buhay. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 disiplina sa pera na kayang tuluyang baguhin ang direksyon ng iyong buhay pinansyal mula sa pagiging laging naghahabol tungo sa pagiging handa at kontrolado. Ito ay hindi simpleng tips na maririnig mo ngayon at makakalimutan mo rin bukas kapag natuksok kang gumastos. Ito ay mga prinsipyo at mindset na kapag isinabuhay mo ng may paninindigan ay magbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung nais mong makawala sa paulit-ulit na siklo ng pagkita at pagkakapos na tila walang katapusan, kailangan mong seryosohin ang pagbabago sa paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pera. Manatili ka hanggang dulo dahil ang bawat disiplina na matututunan mo ngayon ay maaaring maging pinakamahalagang turning point ng iyong kinabukasan at ng mga taong umaasa sa iyo. Unang disiplina, matutong gumastos ng mas mababa kaysa sa iyong kinikita. Ang pinakaunang disiplina na kayang magbago ng takbo ng iyong buhay pinansyal ay ang kakayahang gumastos ng mas mababa kaysa sa kabuuang halaga ng iyong kinikita bawat buwan. Maraming Pilipino ang nahihirapang umasenso hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil mabilis ding tumaas ang gastos kasabay ng pagtaas ng kanilang sweldo o kita sa negosyo. Kapag nadagdagan ang income, ay kadalasang nadaragdagan din ang luho, obligasyon at mga bagay na hindi naman tunay na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito ay nananatiling kapos kahit ilang taon nang nagtatrabaho o nagnenegosyo nang walang malinaw na sistema sa paghawak ng pera. Ang tunay na pag-angat ay hindi nagsisimula sa laki ng kinikita, kundi sa disiplina ng paggastos at sa kakayahang magkontrol ng sarili. Ang paggastos ng mas mababa sa kinikita ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malinaw at istriktong limitasyon sa bawat desisyong pinansyal na iyong ginagawa. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot o pagdadamot sa sarili, kundi tungkol sa pagrespeto sa bawat oras at pagod na inilaan mo upang kumita. Ito ay pag-unawa na hindi lahat ng kaya mong bilhin ngayon ay makabubuti sa iyong kinabukasan. Ito ay kakayahang pigilan ang sarili sa pansamantalang saya, kapalit ng mas matatag at mas ligtas na bukas. Sa ganitong disiplina nabubuo ang pundasyon ng ipon, emergency fund, at mga investment na magtatrabaho para sa iyo sa hinaharap. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng pagpapakitang gilas at pakikipagsabayan sa nakikita
sa paligid at sa social media. Bibili ng bagong gadget kahit maayos pa ang kasalukuyang gamit dahil nais makasabay sa uso at sa mga kaibigan. Mag-upgrade ng sasakyan o magdadagdag ng hulugan kahit hindi pa tapos bayaran ang naunang obligasyon. Magpapagawa ng bahay na lampas sa tunay na kakayahan para lamang makamit ang pansamantalang paghanga ng ibang tao. Sa huli ang resulta ay buwanang bayarin na unti-unting kumakain sa iyong kita at sumisira sa iyong kalayaan. Kapag natutunan mong kontrolin ang paggastos at unahin ang mas mahalagang layunin, ay unti-unting lalawak ang iyong mga pagpipilian sa buhay. Magkakaroon ka ng sapat na ipon na magsisilbing panangga sa oras ng emergency o bigla ang pangangailangan. Magkakaroon ka ng kapital na maaari mong ilaan sa negosyo, dagdag puhunan, o investment na magbibigay ng karagdagang kita. Magkakaroon ka rin ng kapayapaan ng isip dahil hindi ka laging nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na due date. Ang simpleng prinsipyo na ito, kapag isinabuhay ng tuloy-tuloy, ay maaring maging dahilan ng malaking pagbabago sa iyong kinabukasan at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Simulan mo ito sa paggawa ng detalyadong budget bawat buwan at siguraduhing sinusunod mo ito ng may malinaw na layunin. Alamin kung saan napupunta ang bawat piso at maging tapat sa pagtukoy ng mga gastusing maaaring bawasan o tanggalin. Unahin ang pag-iipon bago ang anumang luho at gawing obligasyon sa sarili ang pagtatabi ng porsyento ng iyong kita. Maging realistiko sa iyong kakayahan at huwag ipilit ang lifestyle na hindi pa akma sa kasalukuyan mong estado pinansyal. Kapag nasanay ka sa ganitong sistema at patuloy mo itong pinanghawakan, ay mapapansin mong mas mabilis kang uusad at mas magiging matatag ang iyong pundasyon sa pera. Ikalawang disiplina. Magkaroon ng malinaw na layuning pinansyal. Hindi sapat ang kumita ka lamang ng kumita kung wala ka namang malinaw na destinasyon kung saan mo gustong dalhin ang iyong pera. Maraming tao ang abala sa paghanap ng dagdag na income, ngunit hindi naglalaan ng oras upang magplano para sa mas malaking larawan ng kanilang buhay. Kapag walang malinaw na layunin, ay nagiging madali ang paglihis sa direksyon at pag-aksaya sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Ang resulta ay taon ng pagtatrabaho na tila walang malinaw na progreso o makabuluhang naipundar. Kung nais mong magbago ang iyong sitwasyon, kailangan mong simulan sa malinaw na pagdedeklara ng iyong financial goals. Ang layuning pinansyal ay dapat may tiyak na halaga at tiyak na panahon kung kailan mo ito gustong makamit. Mas epektibo ang pagsasabing mag-iipon ka ng tiyak na halaga para sa emergency fund sa loob ng isang taon kaysa sabihing mag-iipon ka lamang kapag may sobra. Kapag malinaw ang numero at deadline, ay nagkakaroon ng sense of urgency ang bawat desisyon mo sa paggastos. Mas nagiging organisado ang iyong budget dahil alam mo kung magkano ang dapat mong itabi bawat buwan. Ang ganitong kalinawan ang nagbibigay ng direksyon sa iyong disiplina sa pera. Isipin mo ang iyong kinabukasan makalipas ang 5 o 10 taon mula ngayon. Nais mo bang may sariling bahay na walang iniintinding upa o hulog na hindi kayang bayaran? Nais mo bang may sapat na ipon upang hindi mangamba sa oras ng emergency o pagkawala ng trabaho? Nais mo bang makapagtayo ng negosyo na magbibigay ng karagdagang seguridad sa iyong pamilya? Ang mga tanong na ito ang tutulong sa iyo upang malinaw mong makita ang iyong target. Kapag may malinaw kang layunin, mas nagiging madali ang pagtanggi sa mga tukso at pansamantalang kasiyahan. Hindi ka agad nadadala sa sale o uso dahil alam mong may mas mahalagang pinag-iipunan. Nagkakaroon ka ng mas matibay na dahilan kung bakit ka nagtatrabaho at nagsisikap araw-araw. Ang bawat sakripisyo ay nagkakaroon ng kahulugan dahil may malinaw kang patutunguhan. Sa ganitong paraan ay hindi ka basta-basta sumusuko kapag nahihirapan. Sa huli, ang taong may malinaw na layunin ang mas may tsansang makamit ang tagumpay kaysa sa taong umaasa lamang sa pagkakataon. Ang direksyon ang nagbibigay saysay sa disiplina at ang disiplina ang nagdadala sa resulta. Kapag pinagsama mo ang malinaw na plano at tuloy-tuloy na aksyon, ay unti-unti mong makikita ang pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Hindi ito mangyayari sa isang iglap, ngunit ang bawat hakbang ay papalapit sa iyong pangarap. Simulan mo ngayon ang pagsulat ng iyong mga layunin at gawin itong gabay sa bawat pisong iyong hahawakan. Ikatlong disiplina, unahin ang pag-iipon bago ang paggastos.
Maraming tao ang nag-iipon lamang kapag may natira pa pagkatapos magbayad ng lahat ng gastusin sa bahay at personal na luho. Sa ganitong sistema kadalasan ay walang natitira dahil laging may bagong dahilan upang gumastos. Kapag ang pag-iipon ay nasa huli ng listahan ito, ang unang nawawala sa tuwing may biglaang tukso o okasyon. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kahit matagal nang nagtatrabaho ang ilan, ay wala pa ring malinaw na ipon. Kung nais mong seryosohin ang pag-unlad, kailangan mong baliktarin ang nakasanayang proseso. Gawin mong unang bayarin ang sarili mo. Sa tuwing matatanggap mo ang iyong sweldo o kita sa negosyo, magtakda ng tiyak na porsyento na automatiko mong itatabi bago mo pa isipin ng iba pang gastusin. Sa paraang ito, natitiyak mong may naitatabi ka anuman ang mangyari sa natitirang budget. Hindi mo nahihintayin kung may sobra pa bago mag-ipon dahil nakauna na ito sa iyong plano. Ito ang simpleng hakbang na nagtatayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Ang pag-iipon ay hindi lamang para may maipakita kang halaga sa bangko. Ito ay proteksyon laban sa emergency tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, o biglaang pagkasira ng mahahalagang gamit. Ito rin ay paghahanda para sa mga oportunidad na maaaring dumating tulad ng negosyo o investment na nangangailangan ng kapital. Kapag may ipon ka, mas may lakas ng loob kang sumubok ng mas malaking hakbang sa buhay. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa dahil alam mong may safety net kang masasandalan. Maraming Pilipino ang umaasa sa utang kapag may emergency dahil walang nakahandang pondo. Kapag nasanay sa ganitong cycle, ay nagiging pabigat ang interes at lumalaki ang obligasyon buwan-buwan. Ang pag-una sa pag-iipon ang paraan upang makawala sa ganitong sitwasyon. Sa bawat buwang may naitatabi ka, ay unti-unti mong pinuputol ang posibilidad ng pag-asa sa utang. Ito ang tahimik ngunit makapangyarihang hakbang tungo sa tunay na financial stability. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong lumalaki ang iyong ipon at kasabay nito ang iyong disiplina. Ang maliit na halaga na regular mong itinatabi ay nagiging malaking pondo dahil sa consistency. Pas nagiging maingat ka sa paggastos dahil alam mong may malinaw kang prioridad. Ang simpleng prinsipyo na ito ay kayang magbigay ng kapayapaan ng isip na hindi kayang bilhin ng anumang luho. Kapag inuna mo ang pag-iipon bago ang paggastos, binibigyan mo ng mas malaking respeto ang iyong kinabukasan kaysa sa pansamantalang kasiyahan ngayon. Ika-4 na disiplina. Iwasan ng hindi kailangang utang. Hindi lahat ng utang ay masama, ngunit maraming Pilipino ang nahuhulog sa patibong ng mga obligasyong hindi naman talaga kailangan. Madalas ay nadadala sa madaling hulugan at mababang buwan ng bayad ng hindi iniisip ang kabuuang halaga na babayaran sa huli. Kapag nasanay sa ganitong sistema, ay unti-unting nauubos ang kita sa pagbabayad ng interes at penalties. Ang perang dapat sana ay napupunta sa ipon o investment ay nagiging pambayad lamang ng nakaraan mong desisyon. Kung nais mong umasenso, kailangan mong maging maingat at mapanuri sa bawat utang na papasukin mo. Bago kumuha ng anumang hulugan o loan, tanungin mo muna ang sarili mo kung ito ba ay kailangan o kagustuhan lamang. May mga bagay na maaring pag-ipunan kaysa agad na iswipe sa credit card. Kapag natutunan mong ipagpaliban ang pagbili, mas napapalakas ang iyong disiplina at kontrol sa sarili. Ang kakayahang magsabi ng hindi sa tukso ay tanda ng financial maturity. Hindi lahat ng kayang hulugan ay dapat hulugan. Ang utang na walang malinaw na layunin ay mabilis na nagiging pabigat sa buwan ng budget. Kapag marami kang sabay-sabay na obligasyon, nababawasan ng iyong flexibility sa pagharap sa emergency. Isang maliit na problema lamang ay maaring magdulot ng mas malaking stress dahil puno na ang iyong listahan ng bayarin. Ang kalayaan sa pera ay nagsisimula sa pagkakaroon ng mas kaunting obligasyong dapat bayaran. Mas magaan ang pakiramdam kapag alam mong hindi ka nakatali sa maraming due date. May mga pagkakataon na makakatulong ang utang kung ito ay gagamitin para sa negosyo o asset na may potensyal kumita. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, kailangan pa rin ng malinaw na plano kung paano ito babayaran. Hindi dapat umaasa sa swerte o sa pag-asa na kusang lalaki ang kita nang walang konkretong strategy. Ang responsable at pinag-isipan na paghiram ay malayo sa impulsive na pag-swipe ng card. Ang kaibahan ay nasa layunin at sa kakayahang kontrolin ang risk. Sa huli, ang pag-iwas sa hindi kailangang utang
ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na kontrol sa iyong kinikita. Mas marami kang perang na itatabi para sa mas mahalagang layunin kaysa sa pagbabayad ng interes. Mas malinaw ang iyong isip at mas mababa ang stress na dala ng mga bayarin. Ang bawat desisyong hindi mo tinuloy dahil hindi ito kailangan ay isang hakbang palayo sa financial burden. Sa disiplina na ito, unti-unti mong binubuo ang mas matatag at mas malayang kinabukasan para sa iyong sarili at pamilya. Ikalimang disiplina, palaguin ang iyong kita at huwag umasa sa isang pinagkukunan. May hangganan ng pagtitipid, ngunit halos walang hangganan ang posibilidad ng pagtaas ng kita kung bukas ang iyong isip sa oportunidad. Maraming Pilipino ang nakatuon lamang sa pagbabawas ng gastos, ngunit hindi pinapansin ang pagpapalawak ng income streams. Habang tumataas ang bilihin at responsibilidad sa pamilya, mas lalong kailangan ang karagdagang pagkukunan ng pera. Ang pag-asa sa iisang sweldo o isang negosyo lamang ay may kaakibat na malaking panganib. Kapag nawala ang iisang pinanggagalingan ng kita, maaaring mabigla ang buong sistema ng iyong pananalapi. Ang pagpapalago ng kita ay maaaring magsimula sa paglinang ng bagong kasanayan na may mataas na demand. Maaari kang mag-aral ng digital skills, mag-sideline tuwing bakanting oras, o magtayo ng maliit na negosyo na kayang pagsabayin sa trabaho. Hindi kailangang malaki agad ang simula, basta ito ay may malinaw na direksyon at potensyal na lumago. Ang maliit na dagdag kita bawat buwan ay maaaring maging malaking tulong kapag pinagsama-sama sa loob ng ilang taon. Ang mahalaga ay ang mindset na laging naghahanap ng paraan upang mag-improve ang iyong financial position. Maraming matagumpay na tao ang hindi nakaasa sa iisang source ng income. Mayroon silang kombinasyon ng sweldo, negosyo, investment, at iba pang passive income na nagtatrabaho para sa kanila. Sa ganitong paraan, kahit humina ang isa, ay may sumasalo na iba. Nagkakaroon sila ng mas matatag na pundasyon dahil hindi nakasentro sa iisang haligi ang kanilang kabuhayan. Ito ang klase ng seguridad na dapat hangarin ng bawat responsableng Pilipino. Hindi ibig sabihin na agad mong iiwan ang iyong kasalukuyang trabaho. Sa halip ay paghandaan mo muna ang susunod na hakbang habang may regular ka pang kita. Mag-ipon ng kapital at mag-aral bago sumabak sa mas malaking risk. Ang maingat at planadong pagpapalawak ng kita ay mas epektibo kaysa padalos-dalos na desisyon. Sa ganitong paraan, nababawasan ang posibilidad ng pagkabigo at pagkalugi. Sa paglipas ng panahon, ang maraming pinagkukunan ng kita ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na oportunidad at kalayaan. Mas may kakayahan kang mag-invest, mag-ipon at suportahan ang iyong pamilya nang hindi laging nag-aalala. Mas nagiging kumpiyansa ka sa pagharap sa pagbabago ng ekonomiya dahil hindi ka umaasa sa iisang daloy ng pera. Ang disiplina sa pagpapalago ng kita ay tanda ng taong may pang long-term na pananaw. Kapag sinimulan mo ito ngayon, binibigyan mo ang sarili mo ng mas matatag at mas masaganang bukas. Ika-6 na disiplina, mag-invest para pagtatrabahuin ang iyong pera. Darating ang punto na ang simpleng pag-iipon ay hindi na sapat upang talunin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kapag ang pera ay natutulog lamang sa isang lugar na mababa ang tubo, unti-unti itong kinakain ng inflasyon sa paglipas ng panahon. Kaya mahalagang matutunan kung paano palaguin ang iyong ipon sa pamamagitan ng tamang pag-invest. Hindi ito para lamang sa mayayaman, kundi para sa sino mang handang mag-aral at magplano. Ang layunin ay gawing aktibo ang iyong pera upang kumita kahit ikaw ay nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang pag-invest ay maaring sa negosyo, real estate, stocks, mutual funds, o iba pang lehitimong instrumento na naaayon sa iyong risk tolerance. Bago pumasok sa anumang investment, kailangan mong unawain kung paano ito kumikita at ano ang mga posibleng panganib. Huwag magpapadala sa matatamis na pangako ng mabilisang kita nang walang malinaw na paliwanag kung saan ito nanggagaling. Mas mabuting mabagal ngunit sigurado kaysa mabilis ngunit puno ng alinlangan. Ang kaalaman ng pinakamahalagang kapital bago ilagay ang iyong pinaghirapang pera. Maraming Pilipino ang natatakot mag-invest dahil iniisip na baka mawala lamang ang kanilang pera. Ang totoo, mas malaking risk ang hindi pag-invest kung ang iyong ipon ay hindi man lang lumalago. Kapag naiintindihan mo ang konsepto ng diversification at long-term growth, mas nababawasan ang takot. Hindi mo kailangang ilagay ang lahat ng pera sa iisang investment lamang.
Sa tamang paghahati-hati at maingat na pagpili, mas napapangalagaan mo ang iyong kapital. Simulan mo sa maliit na halaga habang patuloy kang nag-aaral at nagkakaroon ng karanasan. Gawing regular ang paglalagay ng pondo sa napiling investment upang masanay ka sa proseso. Sa paglipas ng panahon, mararanasan mo ang epekto ng compounding na nagpapalago sa iyong pera. Ang consistency ang mas mahalaga kaysa sa laki ng unang halaga na iyong ilalagay. Ang maliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang ay maaring magdala sa malaking resulta pagdating ng ilang taon. Kapag ang pera mo ay nagsimula ng magtrabaho para sa iyo, nagkakaroon ka ng bagong antas ng financial confidence. Hindi ka na lamang umaasa sa aktibong pagtatrabaho upang kumita. Mayroon ka ng sistemang tumutulong palaguin ang iyong yaman habang ikaw ay abala sa iba pang layunin. Ito ang isa sa pinakamahalagang susi sa pagbuo ng pangmatagalang kayamanan. Sa disiplina ng pag-invest, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong makalaya mula sa limitasyon ng oras kapalit ng kita. Ikapitong disiplina, panatilihin ang tamang mindset at patuloy na pag-aaral tungkol sa pera. Ang disiplina na ito ang magsisilbing pundasyon na magpapatatag sa lahat ng naunang prinsipyo na iyong natutunan tungkol sa pera at pag-unlad. Maraming tao ang nananatili sa parehong antas ng buhay, hindi dahil kulang sa oportunidad, kundi dahil limitado ang kanilang paniniwala tungkol sa sarili at sa pera. Kapag ang iniisip mo ay mahirap talagang yumaman o para lamang ito sa may koneksyon at mayaman na pamilya, automatikong bumababa ang iyong kumpiyansa na sumubok. Ang iyong paniniwala tungkol sa pera ay tahimik na nagdidikta ng iyong mga aksyon araw-araw kahit hindi mo ito napapansin. Kapag binago mo ang loob at pananaw mo tungkol sa yaman at kasaganaan, nagsisimula ring magbago ang iyong mga desisyon at resulta. Ang tamang mindset ay nangangahulugan ng pag-ako ng buong responsibilidad sa iyong kasalukuyang sitwasyon pinansyal, anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon. Sa halip na magreklamo sa taas ng bilihin o sa hirap ng ekonomiya, mas pinipili mong maghanap ng paraan upang mag-adjust at mag-improve. Tinatanggap mo na may mga bagay na wala kang kontrol, ngunit mas pinagtutuunan mo ng pansin ang mga bagay na kaya mong baguhin. Ang ganitong klaseng pag-iisip ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan dahil hindi ka umaasa lamang sa panlabas na tulong. Habang lumalakas ang iyong sense of responsibility, mas nagiging seryoso ka sa bawat financial decision na iyong ginagawa. Kasama rin sa disiplinang ito ang patuloy at hindi natatapos na pag-aaral tungkol sa pera, negosyo at tamang paghawak ng kita. Maaari kang magbasa ng mga libro tungkol sa financial literacy, makinig sa mga podcast ng mga eksperto, o manood ng mga educational videos na nagbibigay ng praktikal na kaalaman. Habang nadadagdagan ang iyong kaalaman, mas gumagaling ka sa pag-analisa ng oportunidad at mas nakakaiwas sa mga patibong at scam. Mas naiintindihan mo ang konsepto ng risk at reward, kaya hindi ka agad natatakot, ngunit hindi ka rin padalos-dalos sa pagpasok sa investment. Ang edukasyon sa pera ay isang proseso na patuloy na nagpapalawak ng iyong pangunawa at kakayahan. Hindi sapat ang isang seminar o isang video lamang upang tuluyang mabago ang iyong buhay pinansyal. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag inuulit-ulit mo ang pag-aaral at apply ito sa totoong sitwasyon ng iyong buhay. Sa bawat pagkakamali na iyong nagagawa, mas pinipili mong matuto kaysa mawalan ng pag-asa. Ginagamit mo ang karanasan bilang hakbang upang maging mas maingat at mas matalino sa susunod na desisyon. Ang consistency sa pag-aaral at pag-apply ng natutunan ang nagbubunga ng pangmatagalang resulta. Kapag ang iyong isip ay nakatuon sa paglago at patuloy na pag-unlad, mas nagiging natural ang pagsunod sa lahat ng disiplina sa pera na iyong natutunan. Hindi ka na lamang basta sumusunod sa payo dahil uso ito, kundi dahil tunay mong nauunawaan ang kahalagahan nito sa iyong kinabukasan. Ang iyong mga pangarap ay hindi na nananatiling pangarap lamang, kundi nagiging malinaw na plano na may kasamang aksyon. Unti-unti mong napapansin na nagiging mas maingat, mas disiplinado at mas kumpiyansa ka sa paghawak ng iyong pera. Sa pamamagitan ng tamang mindset at tuloy-tuloy na pag-aaral, binubuo mo ang matatag na pundasyon para sa panghabang buhay na pag-unlad at tunay na kalayaan sa pananalapi. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang matibay na desisyon na hindi ka na babalik
sa dati mong nakasanayan. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang umpisa, basta malinaw na ikaw ay umaabante. Ang mahalaga ay may ginagawa kang hakbang araw-araw upang mapalapit sa buhay na iyong minimiti. Isipin mo ang sarili mo makalipas ang 5 taon mula ngayon kung patuloy mong isa sa buhay ang 7 disiplinang ito. Isipin mo ang pakiramdam ng may sapat na ipon, may maayos na investment, at may kumpiyansa sa bawat desisyong pinansyal. Isipin mo ang kapayapaan ng isip na hindi kayang bilhin ng anumang luho o pansamantalang kasiyahan. Ang disiplina na itinanim mo ngayon ay magiging ani ng seguridad at kasaganaan sa mga darating na taon. Ang bawat maliit na tamang hakbang ay may malaking epekto kapag pinagsama-sama sa mahabang panahon. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng consistency at tamang mindset sa paghawak ng pera. Maraming tao ang nagsisimula ng inspirado, ngunit kakaunti ang nagtatapos na tunay na disiplinado. Ikaw ang pipili kung magiging bahagi ka ng karamihan na laging naghahangad ngunit hindi kumikilos, o magiging bahagi ka ng kakaunti na handang magsakripisyo para sa mas magandang bukas. Walang ibang gagalaw para sa iyong pangarap, kundi ikaw mismo. Ang desisyong gagawin mo pagkatapos ng video na ito ang magtatakda ng direksyon ng iyong buhay pinansyal. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Tandaan mo na ang yaman ay hindi binubuo sa isang malaking hakbang, kundi sa libo-libong maliliit, ngunit tamang desisyon araw-araw. Ang bawat pagtanggi sa hindi kailangan ay isang panalo. Ang bawat pisong naitabi ay isang pundasyon. Ang bawat aral na iyong in-apply ay isang hakbang papalapit sa financial freedom na matagal mo nang inaasam. Simulan mo ngayon, panindigan mo bukas, at hayaan mong ang iyong disiplina ang magsalita para sa tagumpay na darating sa iyong buhay.